mega love shoutout guys. Again. Welcome sa aking premiere Pinoy Henyo Live for GCash 1,000 one word Tagalog about sa vacation. Ayan, vacation guys, dahil ako ay mag-vacation, magbakasyon yun na nga lang. vacation pa na, magbakasyon. Okay, sana may manalo dyan sa baba. Good luck. One word Tagalog about sa bakasyon po. Bakasyon, Tagalog po, Tagalog. So, habang sumasagot kayo dyan sa baba, maikwento ko lang kasi since 2019 ako yung last na uwi ko sa Pilipinas, 2019. Ngayon ay 2023. 3 taon na hindi nakauwi. Ayan. Unlike before, yearly akong umuwi. Ngayon lang kasi nga nagkaroon ng pandemic. Kaya hindi tayo nakauwi guys ng 2020, 2021, 2022. Ngayon ay try natin umuwi. Ngayon, maikwento ka lang Ayan Ayan, maingay. Maikwento ko lang po sa aking bakasyon ngayon ay maraming requirements guys, maraming requirements na kailangan ayusin. Yung sabagay okay lang naman, kagaya ng OAC, diba? OAC, buti na lang yung sa akin ay parehas lang yung company, kaya hindi ganong mahirap yung OEC, mag-online sa e-travel, ganon. Yun. Dahil kapag bagong amo o di kaya ay first time na umuwi, medyo kailangan mo mag-register, ganon. Ayan, ay nangawit na yung kamay ko. Sana may manalo dyan na. One word Tagalog about sa bakasyon. Ano bang expected natin sa bakasyon? Ako po ay uuwi sa Pilipinas for the first time. First time ako uuwi na walang language. Try ko nga umuwi ng walang language. Kasi dati pag umuwi ako sa Pinas, madaming mga karga 40 kilos, ganon, tapos backpack, tapos malita na dalawa. Ang hirap. Ngayon ay wala akong luggage guys. Wala. Uwi na ako para tignan ko lang yung Pilipinas. Game ka na ba? O diba? Kaya naman dyan sa mga nasa baba, yung mga kapwa ko OFW na sumasali dyan, alam nila yung sagot. Yung sagot about sa pahula. Madali lang naman hulaan about sa bakasyon. Example, kagaya ko, marami nang nararamdaman na sakit. Kailangan lang magpahinga sana. Ayan, pwede magpahinga. Kasi ay nakakapagod magtrabaho. Nakakapagod mawari sa pamilya, di ba? Kaya naman, yun yung isa sa mga dahilan ko kung bakit ako uuwi, yung magpahinga. Kayo guys, anong sa inyo po? Ano yung mga experience nyo ngayon na pag kayo po nagbakasyon? Ang nga pala guys, ito ay Anli po yung natin Anli po kung sino po yung mananalo. Pwedeng 5, 10, ganun. Parang hindi na tayo nagbabakrit kung sino po yung nauna. Mas maganda is share na lang o hati-hati. Kaya ang technique guys sa mga nandyan sa baba, yung mga matatalino, yung mga palaging nananalo, kayahin nyo po yung kanilang sagot para sa kanon ay kunwari tumama yung sagot nila, hindi tumama rin kayo dyan sa baba. Tignan natin kasi nakaret. Lalo dito tayo sa stop. Pupunta ako sa kaibigan ko para magpapalit ng pera. Yung pera dito, meron daw siyang Philippine money. Kaya naman ay
puntahan ko siya para hindi na ako pupunta doon sa Pacific East, ganun magpapalit, di ba? Sa mga remittances. Yun na lang ipapalit ko. Yung 1,000 na pataka. 1,000 pataka itong peso. Yun lang yung baon natin uuwi sa Pilipinas. Siguro mga 6,000 plus. Yun, mga 6,000 plus ang pera natin magbakasyon sa Pilipinas. O diba? 6K. Kanina pala ay uuwi ako. Marinasis ko yung kontrata, ganun, pumunta sa consulate. Ayun, nagutom ako kaya bumili ako ng bumili na ako ng tapaw. Parang tinatamad akong magluto. Kaya naman ay bumili na ako ng tapaw para pag mamaya kain na lang ang gagawin ko, hindi na maghugas-hugas, magluto-luto. Yun yung maganda guys dito sa Macau. Kung tinatamad na, di ba? Maraming nagbebenta ng tapaw-tapaw. Kaya yun. Kasi halos parehas lang din yun. Kunwari yung 20 pataka. Pag bumili ka ng karne, magkano ang karne? Nasa 20 din. Bibili ka pa ng sahog niya. Magluluto ka pa, maghugas ka pa, mag-aantay ka pa. Ay, tamad. Puro ka pa, o, di ba? So, ito pala guys ay ang oras ngayon ay 6 o'clock. Kaya medyo madilim na. Ayan ang madilim na guys. Then may mga bata nang umuwi galing sa school. So maikwento ko lang ano. Nung ako ay umuwi nung 2019 December 2019 ang last na uwi ko guys. Hanggang January dahil ako ay nag-Christmas at saka nag-New Year dyan sa Pilipinas bago nagkaroon ng pandemic noon 2020. Nagbakasyon ako dyan sa Pilipinas December guys. Ang mahal ang gastos pag umuwi ng December, magastos. Mamaya antayin natin kasi nakaret. Ayan, ang gastos December kasi na maganda ka sa Christmas, sa New Year, ganun, di ba? Doble gastos. So try naman natin umuwi ngayon ay November 1. Ayan, para sa November 1 naman. At sa eleksyon eleksyon talaga, pwede pa kaya akong bumoto dyan, ano? Para sa kapitan, ayan, kapitan, kagawad, district kabataan, ayan. May pahula din ako sa kabataan, ano? Sana may manalo din, ano? Yun yata ang mauna, yun ang una kong ipapahula yata. Yung about sa eleksyon, SK barangay election, okay? So, October 30, malapit na, ilang tulog na lang. Ngayon ay busy kasi campaign period ngayon, campaign period. So sa mga kumandidato, good luck. Win or loss, dapat ay tanggapin nyo kasi ang termino lang naman ng mananalo ngayon ay nasa 2 taon. Kaya kung matalo kayo ngayon, subukan nyo ulit sa 2025. Diba? Mas malaki yung mas matagal yung taon ng paglilingkod sa 2025. Kasi 3 years yun. Ngayon is 2 years na lang muna daw. Diba? 2 years. So balik tayo sa aking pinapahula. Sana may nanalo. Kasi ay pakan ko na yun
Kumbaga, parang ito na yung last siguro na ko na. Last na premiere ko na GCash 1,000 dahil uuwi ako sa Pilipinas. Sa pagbabalik ko, maybe November, ganun, mga November na. Kasi sa amin walang signal, kaya try natin ihabol bago ako uuwi sa Pilipinas. Sana may nanalo. About sa bakasyon. Lahat ng Pilipino, kagaya ko, gusto namin magbakasyon. Kung maaari, taon-taon, ganun. Problema, ang mahal ng ticket. Grabe, ang mahal ng ticket. Kaya imbis na magbakasyon, yung ibili ng ticket, ibibigay na lang na pera, ganun, di ba? Buti na lang dito sa Macau, ang ticket is nasa lang siya, nasa 1.5. Ngayon kasi October pa siya binili, mura lang, mga 1.5. Pero tinanay kong nag-inquire ng ticket para sa December, umabot siya ng 2.8 to 3,000 times 2. Kaya sabi ko, ngayon ako uwi October, diba? October para maiba naman, kasi nasubukan ko ng umuwi ng December at saka bagong taon. So ano kayang meron ngayon? Uwi ako ngayon, may election at just November 1 yung All Souls Day, para maiba naman. Alright, sige, galingan nyo dyan sa baba. Habang ako'y naglalakad, kasi pupuntahan ko yung kaibigan ko doon sa nagpapalit kami ng pera na peso. Alright, nakakangawit. Nakakangawit. Wala kasi akong tripod. Biglaan lang to yung aking premiere, kasi nga ay matagal nang wala akong premiere, almost ilang days. Ngayon lang ulit kasi uwi na ako. Then sana may manalo, guys. Congrats sa mananalo. Abang sana makarating ako doon sa kaibigan ko bago natin i-end yung live. At ma-shoutout natin si Bro Ricky, ayun, pinagpapawisan ako, guys. Kasi ay lakad-lakad. Yan yung uso dito, lakad-lakad. Hindi uso yung sakay-sakay. Sakay-sakay. Kasi kung sasakay ka ng bus, umiikot lang yung bus. At least kung naglalakad, mas mabilis kasi may shortcut. Yung bus isa umiikot. Ang hilig umikot yung bus. Parang yung lab mo lang pinapaikot ka lang. Gusto mo ba? Diba? Pinapaikot-ikot ka lang. Gusto mo ba? Diba? So, malapit na tayo. Ayan, sakto. Naka-green siya. Naka-green. Okay. Nangawit na yung kamay ko. Pababa naman, pababa, ganyan. As kung pataas, maganda kasi kung ganyan, makita nyo yung mga sasakyan na dumadaan. Ayan. Okay, sa bakasyon, sa bakasyon na magpantaya lang, mag-concentrate ka sa bakasyon. Mostly, pag may okasyon lang ako, yung iba, kagaya ko din pag may okasyon, kagaya na may kasal, may kakasal, ganun yung uwi ko madalas, taon-taon. Yung mga kapatid ko, 3 na yung kinasal na inuwian ko mula nung ako nag-abroad. 3 na, may ikakasal, tinataon ko doon ako umuwi. Kaya swerte ko sa aking boss, anytime, hindi yung kahit anong buwan, ganun, pwede ako magbakasyon. Problema lang talaga yung ticket. Kasi sagot ko, yung iba, ang bait ng yung amo nila,
mayaman, sagot ng amo nila yung ticket, then pati pasalubong. Yun yung magandang magandang boss. Ayan, malapit na tayo. Dito na yung bahay ng aking kaibigan. Message ko siya kasi nasa trabaho siya ngayon. Ayan. Yun yung wala na possible na sagot pag umuwi yung pera ipapalit mo siya sa peso kasi kunwari yung pataka hindi namin madadala, hindi magagastos din sa Pilipinas, ipalit sa peso. Wait lang, asa na yung ating kaibigan. I-post ko muna tong video para ma-message ko yung aking kaibigan. Sabit ko muna tong mga dala ko dito. Mga yan. Pinili ko na tapaw. I-message ko lang yung kaibigan ko, I-message ko lang siya. I-post ko sa kita. I-post mo na. So, guys, ito na guys ang sagot Kasi yung kaibigan ko ay ako daw yung aakyat para doon sa bahay nila. Doon sa 5th floor, sa taas. Kaya doon ako aakyat sa taas. So, sabihin ko na lang yung sagot, guys. Kasi pupuntahan ko siya. Ipapalit ko tong 1,000 sa peso. 1,000 na pataka sa peso nasa 6,000 para may pera akong gagamitin sa bakasyon. 6K. Sana aabot ang 6K, di ba? Sana aabot yan ng 20 days, di ba? 20 days bakasyon guys, ito yung tamang sagot yung aking, sana may nanalo. Sabihin ko na po yung sagot. Ang tamang sagot ay yan, stop mo na guys wala mo nang sasagot magbati-bati mo na kayo dyan. Mega love shoutout bago ko sabihin yung sagot. Ayan, hintayin natin na wala mo nang sasagot ayan, stop mo na guys stop. Congrats kung may nanalo, congratulations stop muna ayan, may mga tao doon sa likod pala kasi nga ay natapat ako sa bus terminal. Ayan po yung bus terminal sa likod, nagabang ng mga bus. So ang tamang sagot po ay sabihin po natin ang tamang sagot. So again maraming salamat sana isuportahan niyo ako lagi pagpana kahit wala akong Premier Gcash 1,000 kasi sa Pilipinas. Baka ang gawin ko na lang ay mag-upload ng mga videos dahil hindi na siguro ako maka-live dahil alam niyo ba sa Pilipinas mahina ang signal. Pag mag-live sa Facebook pwede, pero sa YouTube alanganin yata pag sa YouTube masyado siyang malakas yung kinukonsume niya yung signal ba, di ba? Kaya abangan nyo ako guys sa next. Abangan, okay? Ito na po yung sagot sana may nanalo. So stop na wala nang sasagot. Stop. Ang tamang sagot ay 4 lang na letra yung tamang, yung aking prepare na sagot 4 lang na letra. 4 lang na letra ang para ako nagpipinahin yung challenge Pinahin yung challenge, di ba? O sige nga, ipinahin yung challenge tayo dito. So sa 1,000 Gcash stop na po dito tayo sa pinahin yung challenge 4 na letra. Sige, humula kayo dyan yung makahula dyan 100 Gcash 100 Gcash 100 4 na letra. Sige, 4 na letra. Dapat ay pag ginanon ko yung kamay ko ay wala na rin sasagot sa 4 na letra na yan. Sige, sumagot kayo 4 na letra. Gcash 100 habang nagkukwento ako kinukwento ko yung sagot. Bako ko sabihin yung sagot, ikwento ko kung bakit ito yung sagot okay, sabihin ko yung kwento ko lang naman na-observe ko lang observe. Ang OFW guys ay madalas buo yung pamilya madalas mag-asawa sila sa umpisa okay pa yung pagsasama nila sa umpisa kasi alam ko na hindi lang naman ako yung nakakapansin karamihan sa mga OFW ay naghihiwalay yung mag-asawa. Madaming almost
kung ilalagay natin sa percentage, ano, yung mag-asawa na nag-abroad yung isa, ay I think sa aking observation na nasa kon na lang po yung buo pa yung pamilya, ano, buo yung pamilya. Siguro nasa 78% na lang po yung buo ang pamilya na nag-OFW yung asawa. Mostly talaga ay hiwalay na, wala na. Then yung iba ay nasa tulpo na. Nasa tulpo na, di ba? Nasa tulpo na. Yung kundi yung nagloko sa Pilipinas, yung iba nagloko sa abroad. Kaya naman ay mahirap makipagrelasyon kapag yung asawa nyo po ay OFW. Kailangan ay tiwala at saka tukso. Layuan mo ako kasi maraming tukso dito, no? Maraming tukso, ano? Yun yung laging na-obserbahan, ano? Kaya galingan niya, 4 lang na letra yan, madali lang yung sagot. Kaya naman ay sa mga OFW, pag umuwi na sila sa Pilipinas, kunwari hiwalay na, diba? Hiwalay na, wala nang pamilya. So uwi ka sa Pilipinas, ang lungkot, diba? Ang lungkot. Iniwan ka na lahat, ano? Iniwan ka na lahat. Minsan yung mga anak mo ay sumama na sa side ng asawa mo, ano? Yun yung malungkot, ano? Ikaw na lang yung mag-isa. Pero yung may mga ibang anak naman na siyempre binibigay mo ng pera, ikaw yung kakampi niya. Diba? Nasuhulan. Kaya naman ay depende, ano, sa pagdadala, no? Pero yun yung na-observe ko, no? Pag umuwi ka na, then broken family ka na, broken family na yung pamilya. Ito yung sagot, broken family na ng pamilya ay lalo na sa mga kababaihan, ano, na lampas na sa 40s, 50s, tapos hindi wala ng asawa, wala na ng OFW, hindi wala ng asawa, dahil nasa 40s na, nasa 50s na. So ang tamang sagot, guys, stop na yung sagot sa Gcash 100, yung kanana. Sana may nanalo, no, ay sa Gcash 100, paunahan nyo na, paunahan. Ay ang sagot ay paba, diba? Paba ay paba, letter P-A-B-A, paba, diba? Kapag nagbakasyon pa ba yung mga OFW na may asawa, ay tanggap pa rin pa ba ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga anak? Dahil yung iba, parang yung pelikula ni Vilma Santos na anak, diba? Yung Vilma Santos na anak, napanood nyo yun, yung confrontation ni Vilma Santos at saka ni Claudine Barrita, no? Na maraming pinaluha na nakaka-relate about sa mga OFW. Umuwi si Vilma Santos from bakasyon, from abroad para magbakasyon. Malayo na yung loob ng anak niya, di ba? Parang pakiramdam ng ni Vilma Santos yung nanay, ano? Yung mga anak niya ay estranghero siya, para hindi na siya ang tunay na nanay kasi nga nagsiselos sila, no? Sabi nun sa line ay yung ibang tao na alagaan mo kami mga anak mo, hindi, sabi nung anak, di ba? Hindi mo pa naisip, ano ni Vilma Santos, na bawat sentimong pinapadala ko, gumaganon yung mga acting ba, di ba? Bakit nga kayo doon, guys, sa live ko na gano'n na, yun yung acting nyo, acting kayo doon. Acting, ano, yun. Nakakaluha yun, sa mga OFW na may gano'n sitwasyon. Sana pag-uwi natin ay ligtas pa ba pag-uwi natin, gano'n, ligtas pa ba, o di kaya ay pag tayong mga nagbabakasyon ay may maiiwan pa ba na pera, kasi pag-uwi natin sure hindi maiwasan gumastos. Ang laking gastos, guys, pag umuwi sa Pilipinas. Yung kaibigan ko, sabi niya 1 linggo lang daw siya, 50 mil na yung nagastos niya. Kaya natatakot kung itong 1,000 pataka ko, ano kung aabot to ng sana umabot ng 20 days, ano, ang 1,000 pataka ay 6,000 pesos. 6,000 pesos, yun. Aabot pa ba yung 6,000 pesos ko pag nagbakasyon ako sa Pilipinas sa loob ng 20 days? Aabot pa ba ang 6,000 pesos ko
Kasi kung hindi ay mamumulibi ako pag uwi. Wala akong pamasahe sa bus. Joke lang, ayan. Maraming salamat guys ha. Hanggang dito na lang aking live. Again, makita-kita tayo sa susunod-sunod na live. Ano? Thank you very much. Maraming salamat. Sa mga nanalo, balik kayo sa aking live. Doon ko ilulod yung mga panalo niya. No? Thank you very much. Ingat kayo lagi. Salamat always sa support. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Ingat. Thank you. Asa na yung stop? Wait. Nangawit yung kamay. Ayan. Bye-bye. Paba. P-A-B-A. Paba. Paba. Paba yung sagot ha. Bye-bye guys.